Good morning mga kahardot. Welcome sa aking channel. Ayan, at sa araw na ito ay ang ating video pakikita sa inyo ay ang ating shoutout muna sa lahat ng construction worker. Ayan, big love shoutout po sa inyo lahat. At tara guys, tingnan natin ang aking video sa araw na ito. Ay, ito nga mga karot, ipakikita ko sa inyo at itong aming kabita, nilagyan na po namin ng hollow blocks. Ayan, at ang hollow blocks pong ginamit natin dyan ay 4 inches lamang at double cluster po ito. At kung makikita ninyo, ayan, at itong ating hollow blocks ay diretso at nakalibel. Kung mapapansin nyo dun sa kabilang dako ay may butas. Ayan, may mga bakanting awang na hollow block kasi yan po ang proseso kung paano natin i-gino joint ang hollow blocks. Nakapasok po dyan. Pag nag-install kayo ng hollow blocks, nakasalpak po dyan, nakapasok siya. Kaya hindi basta-basta magigiba ang install nating hollow blocks. Hindi na kailangan ng mga kulong o bakal pa dyan sa tumbukan ng hollow blocks. Kaya ayan ang nakita nyo. Siyempre ito naman ay may dawil sa kabilaan. Sa mga gilid lalagyan po yan ng isang dawil. Ayan. At ang finishing nito ay plaster po ito. May plaster ito kabilaan din. Ganun lang po ang simpleng paglalagay ng mga joint ng ating hollow blocks. Ayan, sa kanto naka-alternate po siya, parang naka-groove, naka-interlock siya. Nakalock po ang mga ang joint ng hollow blocks. At ito nga mga kaharot, tingnan ninyo at ang ating kanto ng hollow blocks ay atin po yung ipinakating dahil nagkaroon po tayo ng extension dito. Kaya kinating po natin yung tatamaan ng hollow blocks. May kadugsong yan po dito. Hindi po obra na nakatutok lang yung hollow blocks dyan. Dapat nakagroove po, nakapasok. Kaya nga meron tayong tinatawag na block intersection o cross or joint of the block. Ayan po. Kaya po nilagyan natin dahil yan ay mayroon pang kadugsong dito sa gawing additional. So madali lang naman, kinatingan lang nilang yan at sininsil para hindi masyado masira ang ating pile ng hollow blocks. Kinatingan po ng grinder yan. Kaya madali nang sinsilin. Hanggang dyan lang sa kalahati na yan. Then continuous na po yan para maidiretso natin yung wall hanggang dito sa may susunod na kwarto. Ayan guys, so tingnan niyo, madaling sinsilin bahat kinatingan ng grinder. Ayan po, kung makita nyo may marka dito. Ayan, ayan, hanggang dyan po yung blocks na yan, continuous po yan dyan. Meron po ditong tayong pinaka open space area. At mapapansin nyo mga kahadot, ayan ang ating aircon AC ay nag-umpisa na rin, naglagay na sila ng ducting. Ayan, kung makikita ninyo, nagkakabit na sila ng AC duct. Ayan, ayan no. At itong namang ating naglalagay ng hollow blocks, continue pa rin sa kanilang pagbubol. Ayan, dito sa kabilang ito. At kitang kita naman, pinakita ang sapatos niya sira. Sabi ko next ulit. Ayan, dito naman, dito sa kabilang ito, ayan, tuloy lang sila sa kanilang pagdadak at tuloy din sa pag-install ng hollow blocks. Ayan, puro blocks laying po dito sa administration building ang ating ginagawa. At papanik po tayo dun sa taas. Ayan, tayo papanik dun sa deck, mezzanine deck. At ipakikita ko naman sa inyo, pasisilip ko sa inyo ang mga ginagawa ng ating mga tao doon sa itaas. Ayan guys, so babalikan natin ito, pakikita ko sa inyo pagkatapos. At dito na nga tayo sa mezzanine deck. Ayan guys, so may mga scissor lift dyan, gumagawa ang plumbing, piping, at ang ating electrical. Ayan guys, so kita nyo ang taas nya no, nung scissor lift.
Mas safety yan kaysa scaffolding ang gamitin. Yan. In-advise po sa atin, scissor lift ang gamitin sa pagtatrabaho dyan sa itaas para mas malwan sa ating mga tao. Yan po ang electrical at ang ating piping, plumbing, mechanical works. At ito nga mga kardot, kita na naman ang ating concrete slab ay kinakating na ng ating mga tao. Ayan po, gumamit po tayo dyan ng cutter machine para maiwasang magkaroon ng crack ang slab. Obligado po nating katingin ang lahat ng joint ng ating flooring. Ayan po ay may mga joint, kung natatandaan nyo po yung aking mga video na binuhusan natin dyan parts by parts, hindi po one time binuhusan yan, area by area po yan, kanya-kanyang joint. Mayroong expansion joint, may deband joint, at may line joint. Ito po line joint lamang itong area na ito. Yan guys, at para hindi tayo. At ito naman, nadaanan natin itong nagbubutas itong ating mga pipe para sa firefighting. Ngayon po, hindi po basta-basta binubutasan yan. Kailangang nakalibel at nakadiretso, magkatapat ang kanilang butas. Dahil po para ang pagkinabit ang kanilang firefighting outlet ay pantay-pantay din. Kaya po, obligado pong nakalibel din yan para yung kabila nakalibel din at nakalinyada sila. Yan guys, so. Yan po ang simpleng paglagay ng ating mga firefighting outlet. Ayan. Ginagamitan po natin ng libel yan. Hindi basta-basta binubutas at hindi basta-basta ikinakabit yun. Dapat nasa tamang paglalagyan. More moments later. Yun guys, ipakita ko sa inyo ang update na nangyari after 2 days dito sa aming admin building. Ayan. Ang ating block. Oh. Sabi niya, mataas na. Itong ating kubita, ayan, ay taas na rin guys, oh. Oh, ayan na. Kaya napakatibay ng ating joint. Good morning, how are you? Very good. Yan, may ceiling na tayo dyan mga kahadot. May ceiling na dyan. Yan ang ating kubita rito. At ito naman, tuloy din ang pagsisinsel. Ginagawa po natin wrap yan. Lahat ng column na yan, nakarap. Before plastering. At dito yung ating joint. Yan. Tataka kayo bakit yan ay kinating dahil sa joint ng ating block. Like that. Balik ulo karban natin.
Daming kubita dito, mga kaharot. Kubita lahat, kubita, puro kubita. Ayan. Ito naman ang daan ng ating mga pipe hanggang dun sa taas. Yan, nakita nyo, kaya mapansin nyo may mga gap yan dahil para sa ang hatong hollow blocks ay naka-groove doon, nakapasok pag naglagay tayo dito. Yan guys, ongoing block administration building. Yan guys, at aakit naman tayo sa taas. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito na lamang. At kung kayo may katanungan, just comment down below at para maibigay ko naman ang aking opinion para sa pag-install at paglilay ng hollow blocks. Bye bye!